Hello everyone! This is Beth Ferrellino and welcome sa Lakas ng Kaalaman, kung saan simple lang ang usapan pero solid ang matututunan. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong lagi kang may alam sa mga smart money tips at government benefits, please click the subscribe button now and hit the notification bell para wala kayong mamiss sa ating mga mahalagang videos. Smart money tips para sa OFW. Paano palaguin ang pinaghirapang pera abroad? OFW ka ba? O may kamag-anak kang nasa abroad? Alam nating lahat na hindi biro ang sakripisyo ng mga kababayan natin para kumita ng dolyar, riyal o yen. Pero ang tanong, paano mo ba mapapalago ang pinaghirapang pera para hindi sayang ang lahat ng sakripisyo mo? Pinaghirapan mo sa abroad, huwag mong sayangin sa maling gastos. Sa video na ito ay malalaman mo ang smart money tips para sa OFWs, kung paano palaguin ang pera mo sa tamang paraan. Perfect para sa mga nagtatrabaho abroad at gusto ng mga secure na kinabukasan para sa pamilya. Tip number 1. Iwasan ang lifestyle inflation. Kapag dumadami ang kinikita, madalas dumadami rin ang gastos. Ang tawag dito, lifestyle inflation. Bago bumili ng bagong gadget o luho, tanungin muna, kailangan ko ba to o gusto ko lang? Mas mainam kung ang dagdag na income ay ilalagay sa savings o investment. Halimbawa, si Carlo ay isang empleyado na kumikita ng 20,000 pesos kada buwan. Sakto lang ang budget niya para sa renta, pagkain, at kaunting ipon. Isang araw, na-promote si Carlo. Nadagdagan ng 10,000 pesos ang kanyang sahod. Ngayon, 30,000 pesos na ang monthly income niya. Dahil sa mas malaki na ang kita, bumili siya ng bagong cellphone, branded na sapatos, at kumakain na lagi sa mga mamahaling restaurant. Paglipas ng ilang buwan, napansin ni Carlo, halos wala na siyang naiipon kahit mas malaki na ang sweldo niya. Kung inilagay niya ang dagdag na 10,000 pesos kada buwan sa savings o investment, malaki na sana ang naipon niya sa loob ng isang taon. Tandaan, hindi masama ang mag-enjoy, pero siguraduhin na ang dagdag kita ay magpapalago ng iyong future. Tip number 2, magtabi ng emergency fund. Hindi natin alam ang bukas. Bilang OFW, doble ang risk kasi malayo ka sa pamilya. Kaya dapat laging may emergency fund na at least 3 to 6 months na expenses. Ito ang magiging sandalan kung may biglang kailangan. Halimbawa, si Mario, isang OFW sa Saudi. Lagi siyang nagpapadala ng pera sa pamilya. Pero isang gabi, tumawag ang asawa niya. Naospital bigla ang kanyang bunso. Kailangan agad ng malaking halaga para sa operasyon. Buti na lang, may naitabi siyang emergency fund na katumbas ng 4 na buwang gastos ng pamilya. Dahil dito, agad nilang na-cover ang hospital bills at nakapag-focus sila sa paggaling ng anak. Kung wala siyang ipon, baka napilitang siyang mangutang ng malaki at mas lumaki pa ang problema. Tip number 3. Bayaran ng utang, pero huwag kalimutan ang investment. Kung may utang ka, unahin mo muna itong bayaran para hindi lumobo sa interest. Pero huwag ding kalimutan na mag-invest. Kahit maliit lang ang investment, maaari mo pa rin itong simulan. Maaaring magsimula sa MP2, SSSWISP Plus, o mutual fund, o iba pa. Tandaan, habang tumatagal ang investment mo, mas lumalaki ang tubo nito. Halimbawang si Lisa, isang OFW sa Hong Kong. May utang siya sa credit card na 50,000 pesos. Dati, bayad lang siya ng bayad ng minimum amount.
kaya lumalaki pa rin ang interes. Na-realize niya kung hindi niya uunahing bayaran ang utang niya, ay hindi siya uusad. Kaya ang ginawa niya, binawasan niya muna ang luho at tinodo ang pagbabayad sa utang. Kahit may binabayaran pa siya, nagsimula siyang maghulog ng tig 500 pesos kada buwan sa Pag-ibig MP2. At paglipas ng 5 taon, natapos na ang utang niya at meron pa siyang investment na lumago. Kung puro bayad utang lang ang ginawa ni Lisa at walang inumpisahang investment, kahit bayad na siya sa utang, zero pa rin ang ipon niya. Mahalaga na may balanse sa pagitan ng pagsuporta sa pamilya at pag-iipon para sa sariling kinabukasan. Ang sobrang pagpapadala ng pera ng walang sapat na budget ay maaaring magdulot ng masamang epekto tulad ng labis na paggastos at kawalan ng pagpapahalaga sa pinaghirapan. Tip number 4. Iwasan ang padala mentality. Natural lang na magpadala sa pamilya, pero hindi dapat lahat ng kinikita ay ipapadala mo. Dapat may nakalaan din para sa iyo at sa future mo. Mag-budget para sa essentials, hindi sa luho. Halimbawa, si June, isang seaman. Halos lahat ng kita niya ay pinapadala niya sa pamilya. Ang problema, hindi nakabudget ang mga pinapadala niya. Dahil sobra ang perang pinapadala niya at hindi marunong mag-budget ang pamilya niya, napunta ito sa mga bagong cellphone, appliances at kung ano-ano pang luho. Pag-uwi ni June matapos ang kontrata, wala siyang naipon. Wala rin siyang investment. Samantalang ang pamilya nasanay sa maluhong gawain. Kung ipinadala lang sana niya ang sapat para sa pangangailangan at yung sobra ay inilaan sa savings at investment, mas secure sana ang future nila. Kung hindi sanay ang pamilya sa paghawak ng pera, mahalaga na maturuan sila. Makakatulong ang pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pag-iipon, pag-iwas sa utang, at pag-iiba ng wants mula sa needs. Tip number 5. Planuhin ang pag-uwi. Hindi panghabang buhay ang pagtatrabaho abroad, kaya habang maaga pa, magplano na kung ano ang gagawin sa pag-uwi. Negosyo, bahay, retirement fund. Ang pinakamalaking pagkakamali ng OFW ay walang plano pagbalik sa Pilipinas. Tandaan, bago magpadala ng pera, dapat may malinaw na budget para sa mga pangangailangan ng pamilya tulad ng pagkain, bayarin, at edukasyon. Ang sobrang pera ay dapat ilaan sa savings at investments para lumago at maging proteksyon sa mga di inaasahang pangyayari o para sa pagreretiro. Mga kaalam, laging tandaan na hindi lang tungkol sa laki ng kinikita, kundi kung paano mo ito pinapalaki at pinapangalagaan. Kaya kung gusto mong maging tunay na smart money OFW, simulan mo na ang mga tips na ito. Ang tunay na tagumpay ng OFW ay hindi lang sa abroad, kundi ang maayos na buhay pagbalik sa sariling bayan. Sakripisyo ngayon, seguridad bukas. Yan ang tunay na legacy ng isang OFW. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa motivation, pera, government benefits at iba pang mahahalagang videos, please subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mahahalagang impormasyon. Kung may suggestions or tanong naman kayo, just comment down below para aalamin natin yan at pag-uusapan. Hanggang sa susunod mga kaalam, keep it chill and thanks sa panonood. At tandaan, lahat ng natutunan mo ngayon ay baunin mo bukas. Kita-kits ulit sa lakas